Kabanata 881. Sa oras na ito, masasabing tumugon si Chenlei ng daan-daang mga tugon. Nagtipon ng mga tagasunod, at sa isang kisap mata, sa likod ni Chenlei, mayroong libu-libong makapangyarihang tao, na nagsama-sama. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang mga mukha ng 6th Prince, ng 9th Prince at iba pa. Alam mo, ang dahilan kung bakit sila naglakas loob na panasan ang sahig ay dahil alam nila na ang mga taong ito ay nakakalat at hindi nila sila kalaban. Gayunpaman, kung ang mga taong ito ay baluktot sa mga lubad, ang kanilang lakas ay tataas ng 10 ulit, at hindi sila maaaring gumawa ng mga maling pag-aangkin. Gayunpaman, alam ng lahat tulad ng 6th Prince at 9th Prince na ang mga martial artists sa kanilang paligid ay makasarili at hindi kailanman magkakaisa. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi nag-isip na may kukuha talaga sa ulong ito para gawing monolith ang mga nagkalat na martial artist na ito. Ang 9th Prince, 6th Prince at iba pa ay agad na nataranta at gustong patayin si Chenlei sa lalong madaling panahon. Hanggat si Chenlei ay pinatay sa unang pagkakataon, ang mga taong ito ay ordinaryong buhangin pa rin, ganap na walang malasakit. Ilang malalakas na pag-atake ang nag-lock kay Chenlei ng sabay-sabay, at pagkatapos ay mabangis na inatake si Chenlei. Alam ni Chenlei na hinding-hindi siya atras sa oras na ito. Hanggat natiis niya ang alon ng mga pag-atake na ito, magkakaroon siya ng malakas na suporta. Sa makatuwid, direktang dinurog ni Chenlei ang teknik, at ang martial soul ng Thunder God Lotus ay lumitaw sa likuran niya, na nagbukas ng malaking light curtain, at mahigpit na hiniharangan ang mga pag-atake ng mga taong ito. Boom! Ilang umaataking liwanag na sinag ang tumama sa ilaw na kurtinang sinusuportahan ng Thunder God Lotus, na naging sanhi ng liwanag na kurtina ng Thunder God Lotus na umuugoy ng paulit-ulit, at maaaring masira anumang oras. Ang mukha ni Chenlei ay lalong namutla, ang kanyang ekspresyon ay nalanta, ang kanyang kaluluwa ay halos mapuksa. Gayunpaman, sa huli ay nagngangalit si Chenlei at nagpumilit, at hindi napatay noong una. Matapos dumaan sa ganitong alon ng pag-atake, sumigaw si Chenlei, lahat ay makinig sa aking mga utos at umatake. Kasunod ng dagandong ni Chenlei, itinaas ni Chenlei ang kanyang kamay at nagpadala ng electric light, na hamampas patungo sa ika-9 na prinsipe at sa iba pa. Ang electric light na ipinadala ni Chenlei ay mahina at nakakaawa, ngunit ito ay isang benchmark at isang banner. Sa oras na ito, halos lahat ay nagtutulungan, blanko ang kanilang isipan, naalala lang nilang sundin ang utos ni Chenlei. Kasabay ng pagbuga ng ilaw ng kuryente ni Chenlei, libu-libong makapangyarihang lalaki ang nagsiwalat ng kani-kanilang mga diskarte, naging malakas na sinag ng liwanag, at sumugod pasulong. Shoo! Ilang sandali, napuno ang kawalan ng malalakas na hiyawan, at ang langit ay natatakpan ng kinang ng iba't ibang kulay. Nagkaisa ang mga pag-atake ng libu-libong tao. Ang kapangyarihan ng ganitong uri ng kapangyarihan ay biglang nagbago ang mga mukha ng 9 na prinsipe at iba pa. Ang mga taong ito ay malupit, ngunit kung maaari silang makipagkompetensya sa libu-libong mga martial artist, ito ay dapat na isang biro. Gusto ng 9 Prince at iba pa na makatakas ng isa-isa, ngunit sa kasamaang palad, sa oras na ito, ang kanilang lokasyon ay natatakpan ng walang katapusang soul power light, at walang paraan palabas. Kinailangan nilang gawin ang tama. Boom! Sa wakas, ang walang katapusang sinag ng liwanag ay naging isang malaking pagsabog na lumubog sa 9 na prinsipe, 6 na prinsipe at iba pa. Ang malaking pagsabog na ito ay tumagal ng halos kalahating oras ng insenso bago unti-unting nawala ang momentum nito. Nang hamupa ang pagsabog, ang lahat ay tumingin sa harap at natagpuan na ang gitna ng pagsabog ay naging isang malaking butas na libu-libong talampakan ang lalim. Sa loob ng malaking butas, may ilang mga maskara ng liwanag, malabong parang apoy na kandila sa hangin, may posibilidad na lumabas anumang oras. Ang mga maskarang ito ay ang 9th Prince, 6th Prince, Nia Sheng at iba pa. Mayroong 12-dosenang malalakas na tao sa kanilang partido, ngunit pagkatapos ng malaking pagsabog na ito, wala pang 10 nakaligtas. Masasabing malaki ang pagkalugi. Sa sandaling ito, ang nakaligtas na 9 na prinsipe, 6 na prinsipe at iba pa, masasabing kinasusuklaman nila si Chenlei hanggang sa kanilang mga buto, at gusto nilang punitin ang mga buto at balat ni Chenlei.
Kung wala si Chen Lei, paanong ang mga sari-saring isda na ito ay magiging kalaban nila, at sila ay papatayin nila? Pero ngayon, tinamaan sila ng husto. Sa sandaling ito, biglang, sa himpapawid, isang pagsabog ng mabango at mabangong hininga ang dumating, at 7 Diyos ang lumitaw sa gabi, at isang malakas na alon ng kapangyarihan ng Espiritu ang nagliwanag sa pagitan ng langit at lupa. Ang Kibaw Soul Fruit ay hinog na. Sa oras na ito, hindi ko alam kung sino ang sumigaw at sumigaw ng malakas. Sa sandaling ito, maging ang ika-6 na prinsipe, ang ika-9 na prinsipe, o si Nia Sheng at iba pa, o ang mga martial artist na pansamantalang pinapilipit sa mga lubod ni Chen Lei, sunod-sunod, na parang baliw, ay sumugod patungo sa lambak, na nag-iisip upang makuha, una sa lahat, kumuha ng Kibaw Soul Fruit sa iyong mga kamay. Sa grupong ito ng mga tao, ang isang figure ay mas mabilis kaysa sa iba. Bahagya lang itong umiling at naging electric light. Dumiretso ito sa lambak. Iniunat niya ang kanyang kamay at pinaikot iyon. Ang lahat ng Kibaw Soul Fruits ay natangay, at pagkatapos ay naging mga flying humps at nawala. Ang figurang ito ay hindi ibang tao, kundi si Chen Lei. Tinipon ni Chen Lei ang lahat ng sandali, at ang kanyang pangunahing layunin ay para din sa 7 Treasure Soul Fruits. Nang ipatawag ni Chen Lei ang lahat upang labanan ang 9 na prinsipe, 6 na prinsipe at iba pa, ang kanyang isip ay palaging nasa 7 Treasure Spirit Fruits. Nang mag-mature na ang 7 Treasure Soul Fruits, na-develop na niya ang kanyang body skills at sumugod sa 7 Treasure Soul Fruits. Sa oras na ito, ang 6 na prinsipe at ilang iba pa ay nananatili pa rin pagkatapos ng malaking pagsabog, at wala ni isa sa kanila ang nagkamalay. Para naman sa libu-libong martial artist na pansamantalang na-condensed ni Chen Lei, lahat sila ay nasa kawalan sa sandaling ito, na gustong makakuha ng follow-up na mga order mula kay Chen Lei. Sa ilalim ng napakagandang pagkakataon, nanguna si Chen Lei, sumugod sa lambak, at inayos ang 7 Treasure Soul Fruits. Nang kunin ni Chen Lei ang 7 Treasure Soul Fruit, lahat ay nag-react, at hinabol at pinatay nila si Chen Lei. Kaunti lang ang pagkakaiba, libu-libong milya ang layo, at saglit na pagkaantala, nakatakas na si Chen Lei. Itong mga taong ito, kahit anino ni Chen Lei ay hindi nahuli. Sa loob ng ilang panahon, maraming tao ang pumutok sa kanilang mga dibdib at mga binti at nagmura, lahat ay napupuot kay Chen Lei hanggang sa kanilang mga buto. Ang lahat ay abala sa mahabang panahon, ngunit sa huli, sila ay gumawa ng damit pangkasal ni Chen Lei. Ang puot ng 9 na prinsipe, ang ika-6 na prinsipe at iba pa kay Chen Lei ay mas nakakapagod at walang katapusan. Kung hindi dahil kay Chen Lei na nagkakagulo, makakakuha sila ng hindi bababa sa 2 o 3 sa 7 Treasure Soul Fruit na ito. Lalo na ang 6th Prince. Dati nang inagaw ni Chen Lei ang isang piraso ng kanyang Soul Stone mula sa Soul Beast King. Sa oras na ito, sa ilalim ng kanyang ilong, inagaw din niya ang lahat ng 7 Treasure Soul Fruits. Kinasusuklaman ng ika-6 na prinsipe si Chen Lei. Chen Lei, kung hindi kita papatayin, I swear not to be a man. Sa pagtingin sa likod ni Chen Lei, ang ika-6 na prinsipe ay halos madurog ang kanyang mga bakal ng ngipin. At ang 9 na prinsipe sa gilid ay nagbuga ng mapanganib na hininga. Hindi pa siya nakaranas ng ganoong pagkawala noon. Ang lugar na ito ay kailangang matuklasan muli. Kabanata 882. Si Chen Lei ngayon, sa buong Magic Sky Secret Realm, ay masasabing isang daga na tumatawid sa kalye, at lahat ay nagsisigawan at nagbubugbog. Ang 7 Treasure Soul Fruit na ito ay masasabing isang bagay na laban sa langit. Inagaw ni Chen Lei ang lahat ng 7 Treasure Soul Fruit sa harap ng libu-libong tao. Napakapuot nito. Sa sandaling ito, karamihan sa mga tao sa buong Wantian Secret Territory ay naghahanap kung saan-saan ang mga bakas ni Chen Lei, umaasang maagaw ang Kibaw Soul Fruit. Sa panahong ito, mas maingat din si Chen Lei. Gayunpaman, kahit na siya ay maingat, napakaraming tao ang naghahanap sa kanya nang siya ay natuklasan. Ang buong mundo ng pantasya ay wala kay Chen Lei, ligtas na lugar. Dahil dito, lalo pang nanlumo si Chen Lei. Gayunpaman, si Chen Lei mismo ay medyo flexible pa rin, lalo na ang kanyang bilis ay napakabilis, at mahirap para sa mga ordinaryong powerhouse na makasabay sa kanyang bilis. Sa panahong ito,
nakipaglaban din si Chen Lei sa mga matitinding laban kapag hindi siya makatakas paminsan-minsan, pinugutan ng ulo ang 12 ng martial artist na may mahusay na lakas, at muli ay nakakuha ng libu-libong killing point. Dapat mong malaman kung sino sa mga martial artist na nakapaligid kay Chen Lei ngayon ang walang daan-daang kill point. Sa oras na ito, mas mura si Chen Lei. Sa loob ng mahigit 10 araw, ginugol ni Chen Lei ang kanyang oras sa paghabol at pagtakas. Gayunpaman, sa huli, itinapon ni Chen Lei ang karamihan sa mga tao at nakahanap ng isang tahimik na lugar. Nandito si Chen Lei, naghahanda na kunin itong Kibaw Soul Fruit para sa pagdadalisay. Ang lahat ng mga bagay sa Magic Sky Secret Realm na ito ay hindi maaaring dalhin sa labas ng mundo. Ang mga bagay na iyon ay magagamit lamang dito upang mapahusay ang kanilang sariling espiritu. Kung ito man ay ang Soul Stone na nakuha ni Chen Lei, o ang Soul Cultivation Flower, pati na ang Kibaw Soul Fruit na ito, ang katotohanan ay nananatiling pareho. Tumagal si Chen Lei ng higit sa 10 araw upang sa wakas ay pinuhin ang lahat ng 7 Treasure Soul Fruits. At ang 7 Treasure Soul Fruit na ito ay lubos na nagpapataas ng Soul Power ni Chen Lei, na nagpapahintulot sa Soul Power ni Chen Lei na maabot ang ikalimang antas ng Martial Ancestor Realm. Bagamat ito ay ikalimang antas lamang ng Martial Ancestor Realm, ang Soul Power ni Chen Lei ay mas malalim at mas malakas kaysa sa average na peak na Martial Ancestor Power. Ang 7 Treasure Soul Fruit na ito, bilang karagdagan sa lubos na pagpapahusay sa Soul Fruit ni Chen Lei, ay nagbigay din sa kaluluwa ni Chen Lei ng ilang mga pagbabago. Ito ang pinakamisteryosong katangian ng 7 Treasure Soul Fruit na ito. Ibig sabihin, ang martial soul ni Chen Lei ay maaaring mabago sa 7 anyo ng kampana, tripod, araw, buwan, kwintas, pagan at espada. Bukod sa Thunder God Lotus form, may kabuuang 8 transformation form. Para kay Chen Lei, masasabing malaki ang impluwensya nito. Sapagkat, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang espiritu ng paglilinang ng isang martial artist ay may isang anyo lamang, at imposibleng baguhin ang lahat. Gayunpaman, pagkatapos kunin ang Kibaw Soul Fruit, mayroon itong 7 anyo. Masasabing katumbas ito ng pagbibigay kay Chen Lei ng ilan pang pagkakakilanlan. Sa Martial Ancestor Realm, kapag ang isang martial artist ay nilinang ang martial soul, ito ay nagiging napakahirap na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil ang pagbabago ng hitsura ay napakadali, ngunit walang paraan si Wan upang baguhin ito. At halos kakaiba ang martial arts ng lahat. Sa mundong ito, imposibleng magkaroon ng 2 martial arts na eksaktong pareho. Kaya naman, sa ganitong sitwasyon, masasabing walang magtatago ng kanyang pagkatao. Kasi, this way of hiding your identity, unless hindi mo gagawin sa sarili mo, otherwise, once na gumamit ka ng martial soul, mabubunyag mo agad ang tunay mong pagkatao. Tungkol naman sa martial soul ni Chen Lei, may 7 pang anyo, kaya kung gusto niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan, natatakot akong walang nakakaalam. Ito rin ang pinakamahalagang bahagi ng Kibaw Soul Fruit. Siyempre, hindi lamang ang form ang maaaring baguhin, ngunit kahit na ang mga pag-atake ay magpapakita ng iba't ibang mga katangian depende sa form. Halimbawa, ang espiritu ng espada ay matalas, ang espiritu ng mga Hapones ay mabangis, ang espiritu ng buwan ay malamig, ang espiritu ng dingwo ay mabigat, ang espiritu ng perlas na espiritu ay matalino, at iba pa. Sa gayong hindi mahuhulaan na mga pamamaraan, masasabing kapag gusto ni Chen Lei na itago ang kanyang pagkakakilanlan, walang makakahanap sa kanya. Tungkol naman sa kasalukuyang Thunder God Lotus Martial Soul ni Chen Lei, napakaraming tao ang nakakaalam tungkol dito, na nagpapagawa kay Chen Lei ng ilang mga bagay, na napakahirap. Gayunpaman, sa iba pang mga katangian na ibinigay ng 7 Treasure Soul Fruit, napakaraming bagay na kayang gawin ni Chen Lei. Sa gayong banayad na mga pagbabago, si Chen Lei ay hindi inaasahan at napakasaya. Matapos makumplito ang pagpino ng Kibaw Soul Fruit, kinurot ni Chen Lei ang kanyang mga daliri at kinalkala na sa sandaling ito, malapit na matapos ang oras para mapunta sa Magic Sky Secret Realm. Sa pagkakataong ito, pinahintulutan ng Treasure Talisman Emperor ang lahat na manatili sa Magic Realm sa loob ng 6 na buwan. Sa oras na ito, kinalkula ni Chen Lei na mahigit 5 buwan na sila rito.
Sa madaling salita, sa mas mababa sa 20 araw, ang mga resulta ng pagpili na ito ay iaanunsyo. Sa pagkakataong ito ang pagpili ay hindi nangangailangan ng lahat na patayin, ngunit ang huling bilang ng mga pagpatay ng bawat kalahok. Kapag natapos na ang oras, matutukoy ang marka ayon sa bilang ng mga napatay, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Ang bilang ng napatay kay Chen Lei ay malapit na sa 20,000. Masasabing pakiramdam ni Chen Lei ay tiyak na makakapasok siya sa top 10. Gayunpaman, para sa kapakanan ng insurance at upang magmadali sa unang pwesto, nagpa siya si Chen Lei na ipagpatuloy ang pangangaso ng ilang martial artist at makakuha ng higit pang mga patayan upang hindi malampasan ng iba. Dapat mong malaman, si Chen Lei ang unang layunin. Sa kasalukuyan, dahil gusto ni Chen Lei na makakuha ng higit pang mga pagpatay, ito ay talagang medyo simple. Si Chen Lei ay naaalala pa rin ng maraming tao ngayon. Gusto niyang kunin sa kanya ang 7 Treasure Soul Fruit. Bagamat inakala ng mga taong ito na ang 7 Treasure Soul Fruit ay napino ni Chen Lei, ayaw pa rin nila. Ang ganitong mga tao ay hindi bihira. Sa makatuwid, hanggat bahagyang ibinunyag ni Chen Lei ang kanyang mga bakas, maraming makapangyarihang tao ang darating upang habulin si Chen Lei. At gusto ni Chen Lei na habulin siya ng mga taong ito, para mapatay niya muli ang mga taong ito para makakuha ng sapat na pagpatay. Siyempre, kung gagawin ito ni Chen Lei, kailangan pa rin niyang kumuha ng isang tiyak na panganib. Kung naakit niya ang mga mangangaso na masyadong malakas, nanganganib siyang mapatay. Gayunpaman, maingat si Chen Lei. Sa bawat oras na ibinubunyag niya ang kanyang kinaroroonan ng kaunti, umaakit sa ilang makapangyarihang tao na habulin at patayin sila, at mabilis na pinapatay ang mga taong ito nang walang anumang pagkakamali. Chen Lei, saan ka tumakas? Sa araw na ito, nang ulitin ni Chen Lei ang kanyang mga dating panlilinlang at sadyang isiniwalat ang kanyang mga bakas upang akitin ang mga tao na habulin at pumatay, nakaakit siya ng maraming makapangyarihang tao at hinaranggan siya. Ang mga taong ito ay may mga itim na skeleton tattoo sa kanilang mga katawan. Halatang mga bandido sila sa mga bandidong itim na bungo. Ngayon, pinalibutan ng mga bandidong ito si Chen Lei. Isang napakabatang bandido na may napakalakas na ugali, na nagpapakita ng bakas ng kalupitan, ang nagsabi kay Chen Lei, "Chen Lei, ibigay mo ang 7 Treasure Soul Fruit. Maaari kang magbigay sa iyo ng isang masaya, kung hindi, mayroon akong 1,000 pamamaraan na magagawa, hindi mo kayang mabuhay o mamatay." Panipi. Kabanata 883. Ang gangster na ito ay nagbuga ng napakalupit na hininga. Malinaw na isa siyang henerasyon ng mga mamamatay tao, at hindi ko alam kung ilang tao na ang napatay. Ramdam ni Chen Lei ang napakalakas na aura ng bandidong ito, ngunit gusto siyang banta ng bandidong ito, ngunit hindi niya magawa. 7 Treasure Soul Fruit, kinain ko na ito at talagang pino ang lasa. Tumingin si Chen Lei sa bandido at mahinang sinabi, "Totoo ba yun? Kung gayon, pagkatapos ay dalhin ka at itapon ito sa pagan na nagpapadalisay ng kaluluwa. Magagawa mong pinuhin ang asensya ng 7 Treasure Soul Fruit sa loob ng 79 araw." Chen Lei, parang patay ka. Panipi. Nabalitaan ng bandido na kinuha ni Chen Lei ang 7 Treasure Soul Fruit, at matapos itong ganap na pino, hindi pa rin siya sumuko, at gusto niyang makuha si Chen Lei bilang material para sa alchemy. Pagkatapos nito, ikinaway ng bandido ang kanyang kamay, at maraming malalakas na bandidong itim na bungo ang sabay na sumalakay kay Chen Lei. Ang mga makapangyarihang itim na skeleton na magnanakaw, bawat isa ay may lakas ng rurok ng martial ancestor. Malinaw, sila ang ganap na piling tao sa mga itim na skeleton na magnanakaw. Bukod dito, determinado silang pumatay at umatake, at nakipagtulungan sila sa isang tahimik na pag-unawa. Ang malakas ay mas mahirap. Ang mga magnanakaw na itim na bungo ay pawang mga veterano sa pagpatay at pagharap sa mga kalakal, at sila ay napakalakas sa pagitan ng mga putok. Sinira ni Chen Lei ang martial soul ng Thunder God Lotus. Biglang lumitaw ang isang malaking maladyos na lotus sa likod ni Chen Lei. Ang tangkay ng lotus ay napakalaki, tulad ng isang higanting taluktok, at ang mga dahon ng lotus ay kumalat at nagiging isang asul na dagat sa pangkalahatan. At para sa mga lila na lotus petals, ito ay nauugnay sa kapangyarihan ng kidlat, nagiging isang malaking dragon ng kidlat,
gumagala, pabalik-balik sa pagitan ng mga lotus petals, ang pangitain ay kamangha-mangha. Ngayon, pagkatapos kunin ni Chenlei ang 7 Treasures Soul Fruit, ang kanyang soul strength ay umabot sa ikalimang antas ng Martial Ancestor Realm, at ang kanyang lakas ay tumaas ng ilang beses kumpara sa dati. Sa oras na ito, ang lakas ng pakikipaglaban ni Chenlei ay umabot na sa isang lubhang nakakatakot na estado. Sa sandaling ito, ang GLA Shen Lotus ay bumuo ng isang malaking Lotus Platform Phantom, na kumakalat sa daan-daang ektarya, at si Chenlei ay mahigpit na binabantayan sa gitna. Ang mga pag-atake na pinagsama-samang inilunsad ng mga malalakas na itim na skeleton na magnanakaw ay sumabog sa multo ng Lotus Platform, na namumulaklak ng hindi mabilang na pambihirang kinang. Kaya lang, kahit na ang light effect ay napakatalino at walang kapantay, ito ay isang after-image pa rin na binago ni Chenlei Jia at Lei Shenlian. At itinaas ni Chenlei ang kanyang kamay, at saglit, ilang higanting silver dragon na binago ng Thunder God ang sumugod palabas mula sa Lotus Thunder God na martial soul, at sinugod ang malalakas na itim na skeleton na magnanakaw. Ang mga itim na skeleton rubber na ito ay biglang nakaramdam ng pangangilig sa kanilang anit, at isang malakas na pakiramdam ng krisis ang lumitaw sa kanilang mga puso. Ang makapangyarihang mga magnanakaw na itim na kalansay, lahat sila ay may karanasan, alam na nakatagpo sila ng pinakamalaking krisis, at sinira nila ang lahat ng uri ng mga lihim na sining at horcrux sa ilalim ng kahon sa unang pagkakataon, na gustong labanan ang pilak na dragon na ito. Boom! Sa malakas na ingay, tinamaan ng ilang silver dragon ang makapangyarihang black skeleton thief na ito, at ang silver light ay kumalat na parang tidal wave, na nilunod ang malakas na black skeleton thief. Sa gitna ng tidal wave ng electric light, ang itim na skeleton thief na ito ay nagkaroon lamang ng oras upang sumigaw, pagkatapos ay naging isang pagsabog ng asul na usok, nawala sa kawalan, at pinatay ni Chenlei sa isang iglap. Sa oras na ito, ang munting pinuno ng mga magnanakaw na itim na bungo, iyon ay, ang batang tulisan, ay mukhang alanganin. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Chenlei ay umabot sa ganoong antas kaya itinaas niya ang kanyang mga kamay at paa para patayin ang lahat ng kanyang mga tauhan. Sa oras na ito, ang batang itim na gangster na ito ay tumalikod at tumakbo ng walang sabi-sabi. Baliw ang batang banditang ito pero hindi tanga. Ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ni Chenlei, ipaalam sa kanya na hinding-hindi siya maaaring maging kalaban ni Chenlei. Pinalapad ng batang bandido ang kanyang postura, at kung ang isang daloy ng liwanag ay sumikat, ang kanyang bilis ay mabilis. Kaya lang handang bitawan ni Chenlei ang mabangis at malupit na bandido na ito. Itinaas ang daliri, lumipad ang isang kidlat, at naabutan ang batang bandido sa isang kisap mata. At ang batang gangster na ito, matapos matamaan ng electric light, isang itim na bungo ang lumipad palabas sa kanyang katawan, gumawa ng kakaibang ngiti, at hindi inaasahang bumuka ang kanyang bibig at nilamon ang electric light mula kay Chenlei. Ha! Nang makita ito ni Chenlei, nagpakita siya ng bahagyang pagkagulat. Hindi niya inaasahan na ang batang banditang ito ay mayroon pa ring kagandang horcrux sa katawan. Muling dinurog ni Chenlei ang martial soul ng Thunder God Lotus, at sa ilang sandali, hindi mabilang na mga pilak na electric light ang namumulaklak sa Thunder God Lotus, nag-intertwine, at naging isang malaking silver dragon na libu-libong talampakan ang haba, na may makinis na mga linya at isang maganda, katawan. Ang malaking silver dragon na ito ay halos condensed ang halos 70% ng kapangyarihan ng Thunder God Lotus Martial Soul. Sa sandaling ito, ang malaking silver dragon na ito ay bumangon sa kalangitan at nagpakawala ng isang dragon na umuungal, na yumanig ng libu-libong milya. Pagkatapos, bigla siyang nabasag sa kawalan at lumitaw sa likod mismo ng batang tulisan. Ang malaking katawan ng dragon ay direktang nakulong sa batang bandido. Live, at pagkatapos, walang katapusang kulog at kidlat ang naganap. Nang mawala ang kulog at kidlat, ang batang tulisan ay nauwi na sa kawalan. Ang hindi mabilang na ulan ng liwanag ay tumaas, agad na tumagos sa soul card sa baywang ni Chenlei. Ang batang gangster na ito ay aktwal na nakapatay ng libu-libong tao, ngunit sa huli, lahat sila ay ginawang mas mura si Chenlei. Ang iba pang mga bandido na pinatay ni Chenlei ay bawat isa ay may halos 1,000 pumatay, at ipinasok nila ang soul card sa baywang ni Chenlei.
Sa oras na ito, umabot sa halos 20,000 ang kabuuang kills ng soul card sa kanyang baywang. Sa katunayan, sa supernatural na kaharian ngayon, wala pang 20,000 malalakas na tao ang hindi pa napatay, at marahil ay wala pang 10,000. Ang ilan sa mga mahihina ay inalis sa unang pagkakataon, at ang iba ay nakipagkumpetensya din para sa mga kayamanan, o nahulog dahil sa mga aksidente, at napilitang umalis sa Magic Realm. Sa ngayon, alam na ng natitirang ilang tao na hinding-hindi sila makakasama sa nangungunang 10, at lahat sila ay pananghinaan ng loob. Hindi na sila interesadong pumatay, ngunit tumutok sa paghahanap ng mga kayamanan, upang mapabuti ang kanilang sariling lakas, at ang ilang mga tao, dahil mayroon silang pag-asa na makapasok sa nangungunang 10, ginagamit pa rin ang kanilang mga paraan upang patayin ang mga martial artist na kanilang nakakaharap at dumami, ang final score nila. Inalag-alog ni Chen Lei ang kanyang katawan matapos patayin ang batang magnanakaw ng itim na bungo, at tumingin sa ibang lugar. Mayroon na siyang halos 20,000 kills sa soul card, ngunit hindi siya nang ahas na garantiya na siya ay makakakuha ng unang pwesto. Kinailangan niyang pumatay ng ilan pang mga tao upang gawin ang kanyang sariling mga tagumpay na hindi mahahawakan. Sa daan, nakatagpo si Chen Lei ng ilang mga hadlang sa kalsada, at lahat sila ay pinatay ni Chen Lei isa-isa. Sa sandaling ito, si Chen Lei, hindi banggitin ang hindi magagapi, ngunit ang mga ordinaryong malalakas na tao ay halos hindi maaaring maging kalaban ni Chen Lei. Chen Lei, pinadali mong mahanap ang anak ko. Sa araw na ito, isang boses ang biglang tumunog, pagkatapos ay isang daloy ng liwanag ang kumikislap na parang kuryente, at sa isang kisap mata, ito ay lumitaw sa harap ni Chen Lei, na humaharang sa dinadaanan ni Chen Lei. Tumingin si Chen Lei sa taong dumating, at nalaman na ang taong nakaharang sa kalsada ay hindi ibang tao, kundi si Sheng Nie. Kabanata 884. Si Nie Sheng ay kilala bilang unang batang henyo sa Treasure Talisman Country. Ngayon, hindi pa masyadong matanda si Sheng Nie, ngunit ang kanyang lakas ay umabot na sa rurok ng Martial Ancestor Realm. Minsang nakilala ni Chen Lei si Sheng Nie, noong nakikipaglaban siya para sa 7 Treasure Soul Fruit. Sa oras na iyon ay nakatayo si Sheng Nie sa tabi ng 9 Princess. Kaya lang, bagamat katabi ni Sheng Nie ang 9 na prinsipe, higit pa rin ang estilo niya kaysa sa 9 na prinsipe, guwapo at pambihira, at nakakatakot. Sa katunayan, kahit ngayon, ang 9 na prinsipe ay hindi pa nagawang sakupin si Nie Sheng, maaari lamang silang magtagpo bilang magkapantay, at kailangan pang subukan ang kanilang makakaya upang manalo kay Nie Sheng. Ang saloobin ni Nie Sheng sa 9 na prinsipe ay medyo mahirap unawain, iyon ay, ilang pagkakalapit, ngunit sa kanyang mga buto, siya ay napakalayo pa rin. Si Nie Sheng, ang mapagmataas sa kanyang puso, ay mas malakas kaysa sa karaniwang tao, at hindi siya madaling kumbansihin. Ngayong si Chen Lei ay natuklasan na ni Sheng Nie, ito ay dapat na para sa 7 Treasure Soul Fruit. Oo naman, tumingin si Sheng Nie kay Chen Lei, at ang unang bagay ay tanungin si Chen Lei tungkol sa 7 Treasure Soul Fruit. Chen Lei, masyado kang sakam, at nilunok mo na ang 7 Treasure Soul Fruit. Mas mabuting kunin mo ang 7 Treasure Soul Fruit. Kung ang bunga ng kaluluwa ay ibigay, mabubuhay ka pa, kung hindi, hahayaan kitang matikman kung ano ang mamatay. Panipi. Nag-iisa si Nie Sheng, ngunit ang pressure kay Chen Lei ay mas malaki kaysa sa mga bandidong itim na skeleton. Gayunpaman, paano matatakot si Chen Lei sa banta ni Nie Sheng? Kahit nakilala si Nie Sheng bilang unang batang henyo sa Treasure Talisman, hindi siya natakot. Matapos pakinggan ang mga salita ni Nie Sheng, malamig na ngumiti si Chen Lei at sinabing, hindi ba ninyo binago ang paraan ng pagbabanta ninyo? Masyadong makaluma ang ganitong uri ng pangungusap. Sa dalawang mata ni Nie Sheng, dalawang nakakatakot na mata ang bumaril, nakatitig kay Chen Lei, at sinabi sa malalim na boses, Chen Lei, wala akong balak makipagtawanan sa iyo, huwag mo akong piliting gawin ito, yun. Panipi. Ipinalakpak ni Chen Lei ang kanyang mga kamay, sinabing, kung sino ang gustong tumawa kasama mo, gusto ang Kibaw Soul Fruit, sabihin mo ng malinaw, imposible. Sa harap ng malinaw na pahayag ni Chen Lei, sa wakas ay nagalit si Nie Sheng, nginisyan, at sinabing, okay, may lakas ng loob ako, kung ganoon nga,
darating ang anak ko para kunin ito ng personal. Gusto kong makita ang sa iyo. Ang mga buto ba ay kasing tigas ng iyong mga salita? Panipi. Tumingin si Chen Lei kay Nia Sheng, at gustong subukan kung gaano kalakas ang unang henyo ng Treasure Talisman Nation na ito, at sinabing, halika, tingnan ko kung ano ang magagawa mo, maglakas loob na magsalita ng ganoon. Narinig ni Nia Sheng ang mga salita at hindi gaanong nagsalita, at direktang pinakawala ng kanyang martial soul. At ang kaluluwa ng martial arts ni Nia Sheng ay talagang isang napakalaking palasyo, at may mahinang tunog ng pagkanta mula sa itaas, at ang mga nakakatawang salita ay parang tunog ng langit. Sa katunayan, nakita ni Chen Lei na sa isang napakalaking palasyo, isang napakalaking, sobrang malabong figure, ang nakaupo sa palasyo, naglalabas ng malupit na hininga na parang demonyo. Kaya lang, ang figure na ito ay napakalabo pa rin, napakalabo, at hindi nag-evolve mula sa orihinal na hitsura nito. Naramdaman ni Chen Lei na ang martial soul ni Sheng Nie ay mayroon pa ring malaking puwang para sa pagpapabuti. Sa sandaling mag-evolve ang mahusay na figure na ito, ang buong martial soul ay magiging ilang beses na mas malakas. Sa katunayan, sa oras na ito ang espiritu ng martial arts ni Nia Sheng ay sapat na ang lakas. Ang mga ordinaryong martial artist, na nakaharap sa malupit na espiritu ni Nia Sheng, ay walang anumang pagtutol. Sa sandaling ito, nakaramdam na si Chen Lei ng matinding pressure. Sa sandaling lumabas ang martial spirit ni Nia Sheng, ang buong kawalan ay napuno ng malakas na force field. Sa ilalim ng force field na ito, halos mababawasan ang lahat para maging fly ash. Ang kaluluwa ni Chen Lei sa oras na ito ay naging sobrang nagyelo, ngunit sa pagharap sa force field na ibinubuga ng martial soul ni Nia Sheng, mayroon ding pakiramdam na halos matalo. Hindi nang ahas si Chen Lei na maliitin si Sheng Nie. Sa pag-asa lamang sa malakas na hininga na ibinuga ng kaluluwa ni Sheng Wu, siya ay karapat-dapat sa titulo ng unang batang henyo sa bansang kayamanan. Direktang pinakawalan ni Chen Lei ang kanyang martial soul, ang Thunder God Lotus Martial Soul, na tumakip din sa langit at araw, at mas malakas pa. Matapos ilabas ni Chen Lei ang kanyang martial soul, ang pakiramdam na ang kaluluwa ay maaaring masira anumang oras, pagkatapos ay nawala ng walang bakas. Hinarap ni Chen Lei ang espiritu ng martial arts ni Nia Sheng, at sa wakas ay naghintay, hindi man lang manggahas na manginsulto. Sa oras na ito, si Nia Sheng ay parehong seryoso. Pinag-aralan niya ang martial soul ni Chen Lei, at ito pala ang martial soul ng Thunder God Lotus. Dahil dito ay labis na nagseselos si Nia Shengdo. Dapat mong malaman na ang Thunder God Lotus Martial Soul ay masasabing pinakamakapangyarihang martial soul sa pagitan ng mundo at ng lupa. Matatawag na kaaway ng lahat ng martial souls. Maging ang sariling espiritu ni Sheng Nie ay isa sa pinakamalakas na espiritu sa pagitan ng mundo at ng lupa. Tinatawag itong espiritu ng templo. Ito ang espiritong nakuha niya mula sa isang sinaunang mana, at ang sinaunang mana na ito ay tinawag na shrine. Ang templong ito ay dating napakamaharlika, at minsan ay pumasok pa sa gitnang domain, naging pinuno ng gitnang domain, at nakamit ang mga tagumpay na maihahambing sa banal na dinastiya ng Mid-Tang Dynasty ngayon. Kaya lang, gaano man katalino ang mga tagumpay na ito, lahat sila ay mawawala sa mahabang ilog ng panahon habang lumilipas ang panahon. Si Nia Sheng ay may kaugnayan sa templo at minana ang templo. Masasabing ang kanyang kasalukuyang mga nagawa sa katawan na ito ay ganap na nagmula sa templo. Kung walang pamana sa templo, gaano man kataas ang mga kwalipikasyon ni Nia Sheng, imposible para sa kanya na magkaroon ng peak attainment ng wuzu sa kanyang murang edad. Kaya lang, sa kabila nito, si Nia Sheng ay masigasig pa rin sa Thunder God Lotus Martial Soul. Dahil mas alam niya kaysa kanino man, ang kapangyarihan ng Thunder God Lotus Martial Soul. Sa pamana ng templo, mayroong espesyal na pagbanggit ng Thunder God Lotus Martial Soul, kahit na ito ay ang Temple Martial Soul. Kapag nakaharap ang Thunder God Lotus Martial Soul, dapat kang maging lubhang maingat at hindi mo ito ma-provoke. Subukang huwag pukawin ito. Kaya lang, kailangan na ngayon ni Nia Sheng na harapin si Chen Lei. Ang 7 Treasure Soul Fruits ay labis na pinahahalagahan kaya lahat sila ay kinuha ni Chen Lei. Sa anumang kaso, si Nia Sheng ay hindi nakipagkasundo, kailangan niyang mahanap si Chen Lei o pabalik, mula sa
Sa sandaling ito, dinurog ni Sheng Nie ang kanyang martial soul, at sa ilang sandali, nagkaroon ng nagniningning na pamimilit sa pagitan ng langit at lupa, na tila nagbibigay liwanag sa walang hanggan at hindi magagapi na universo. Sa ngayon, kung may isa pang malakas na tao dito, at kung naramdaman mo ang pressure na ito, tiyak na luluhod ka sa unang pagkakataon at magbibigay ng respeto. Ang ganitong uri ng pamimilit ay talagang napakalaki at kasing marilag ng dagat. Kaya lang walang epekto ang ganitong uri ng pamimilit kapag kaharap si Chen Lei. Ang Thunder God Lotus Martial Spirit sa likod ni Chen Lei ay bahagyang nanginginig, direktang winasak ang mapilit na puwersang ito. Bukas, walang epekto kay Chen Lei. Alam din ni Nia Sheng na walang magagawa ang pamimilit na ito kay Chen Lei. Ito ay isang paraan lamang ng pagsisiyasat dito. Sa nakikitang prangka ni Chen Lei, hindi niya pinansin ang pamimilit mula sa templo, at mas inaalala niya si Chen Lei sa kanyang puso. Pagkatapos, bahagyang kumikinang ang templo sa likod niya, at mula sa templo, lumipad palabas ang isang makakapal na hanay ng mga sandata, lahat ay naglalabas ng malamig na liwanag, gumawa ng isang mahinang pag-iingay, na parabang maaari nitong hatiin ang langit at ang lupa, patungo kay Chen Lei na nagmamadaling sumugod. Kabanata 885. Ang bawat isa sa mga sandata na ito ay nagtataglay ng pinakamataas na supernatural na kapangyarihan, at naglabas ng isang matalim na sipol, na naglalabas ng napakalamig na talas, at hamampas kay Chen Lei. Kung ang isang ordinaryong malakas na tao ay pinugutan ng ulo ng isang malaking bilang ng mga banal na mandirigma, malamang na siya ay hiwain sa laman mula pa sa simula. Nararamdaman din ni Chen Lei na ang pag-atake ni Nia Sheng, may pambihirang kapangyarihan, hindi nang ahas na magpabea, at sinira ang kanyang martial soul sa simula pa lang. Ang Thunder God Lotus Martial Spirit ay bahagyang nanginig sa ilalim ng pagkawasak ni Chen Lei, ngunit ito ay nagpakita ng kamanghamanghang kapangyarihan. Tila nayayanig nito ang lahat ng bituin sa kalangitan, at ang buong kawalan ay sumunod sa Thunder God Lotus Martial Arts, nanginginig at nanginginig ang kaluluwa. Sa sandaling ito, ang mga dahon ng lotus ng Thunder God Martial Soul Lotus ay kumakalat ng patong-patong, nagiging malalaking kalasag sa bawat panig, na humaharang sa harapan, tinatanggap ang mga banal na mandirigma sa kalangitan. Isang napakalakas na dagandong ang tumunog sa tainga ni Chen Lei at Nia Sheng ng magkasunod. Ang matalinong mandirigmang ito ay talagang malakas. Talagang napasok nila ang ilang patong ng mga dahon ng lotus bago naging alikabok sa kalangitan na puno ng electric light. Parehong bahagyang niyugyug ni Chen Lei at Nia Sheng ang kanilang mga katawan, maging ito man ay ang mga banal na sundalo na inalag sa pulbus, o ang mga dahon ng lotus ng Thunder God na nakapasok, sila ay napinsala din. Gayunpaman, ang maliit na pinsalang ito ay hindi mahalaga kina Chen Lei at Nia Sheng. Saglit na dumpensa ang dalawa, at pagkatapos ay mas agresibo silang umatake. Dinurog ni Nia Sheng ang espiritu ng templo, at saglit, ang espiritu ng templo ay namulaklak ng bilyon-bilyong kinang, lumipad sa kalangitan, naging primordial demon mountain, at mabangis itong idiniin kay Chen Lei. Ang di masusukat na kapangyarihan na ipinalabas ng espiritu ng templong ito ay talagang nakakatakot. Ang resulta ng bahagyang panginginig ng boses ay nagdulot ng 10-10 taluktok sa paligid na naging pulbus ng walang tunog. At ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagkahiwa-hiwalay, at patuloy itong kumalat patungo sa malayo. Nakakatakot ang tanawin. Si Chen Lei ay natural na nakaramdam ng matinding pressure. Sa ilalim ng pang-aapi ng espiritu ng templong ito, bahagyang yumuko ang espiritu ng lotus ng Diyos ng Kulog, na para bang dudurugin ito ng espiritu ng templo. Gayunpaman, ang kasalukuyang Thunder God Lotus Martial Soul ni Chen Lei ay masasabing napakalakas. Ang tangkay ng lotus ay kahawig ng Optimus Prime, nakatayo sa lupa, at ang mga dahon nito ay may pinakamataas na kapangyarihan, ngunit ang araw, buwan at mga bituin ay napakadaling sirain ng Ben. Ang katawan ni Chen Lei ay lumawak na may walang katapusang kapangyarihan ng kaluluwa, at ang espiritu ng Thunder God na Lotus ay lumitaw, daan-daang milyong mga ilaw ng kuryente ang lumitaw, siksikan, at sa wakas ay nagsanib sa isa, naging isang malaking silver dragon, na may nakaunat na katawan, maliwanag na kaliskis, at mga mata na nagniningning sa liwanag na divine. Si Shenchen Longyin ay sumugod patungo sa Volley Martial Arts Spirit ni Nia Sheng.
Sa sandaling ito, ang malaking pilak na dragon na ito, na binago ng kulog at kidlat, ay pumailan lang sa kalangitan, at mabangis na bumalot sa espiritu ng templo, at pagkatapos, daan-daang milyong kidlat ang agad na sumabog, at hindi mabilang na nakasisilaw na pilak na mga electric lights ang kumikislap sa dagat, ng kulog at agad na nilubog ang espiritu ng martial arts ng templo. Sa sandaling ito, sa pagitan ng langit at lupa, tanging pilak ang nakasisilaw. Sa lakas ni Chen Lei, ni Sheng at iba pa, ang lahat ng kanilang mga mata ay puti, at sila ay natatakpan ng napakaliwanag na liwanag. Mga mata, hindi nakakakita ng mga bagay sa mahabang panahon. Nang mawala ang malakas na liwanag, halos sabay na binuksan ni Chen Lei at ni Sheng ang kanilang mga mata at tumingin sa gitna. Sa sandaling ito, ang napakalaking espiritu ng martial sa templo ay puno na ng mga bitik sa lahat ng dako, hindi na ang dating banal na martial art, tila ito ay maaaring gumuho anumang oras. At nawala na rin ang higanteng silver dragon na napakagwapo. Pagkatapos ng suntok kanina lang ay sumabog ng tuluyan ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, mabilis na bumaba ang antas ng moral ni Sheng. Malinaw, ang pag-atake ngayon lang ay nagkaroon ng malaking pinsala kay Sheng. Bumagsak din ng husto ang hininga ni Chen Lei, ang suntok kanina ay malaking konsumo din para sa kanya. Kung tutuusin, may malaking agwat sa pagitan ni Chen Lei at ni Sheng. Dapat mong malaman na ang Chen Lei ngayon ay nasa ikalimang palapag lamang ng Martial Ancestor Realm, at ang ni Sheng ay ang pinakamataas na lakas ng Martial Ancestor. Kung malakas ang ordinaryong Wuzu kick, madali siyang mapatay ni Chen Lei. Gayunpaman, sa pagharap sa unang batang henyo ng Baofu Nation, hindi siya mas mahina kaysa kay Chen Lei ni Sheng sa mga tuntunin ng talento at pagkakataon. Ang mundo ni Chen Lei kumpara kay Lu ay naging isang hindi malulutas na agwat. Hindi bababasa, kapag kaharap si Sheng, si Chen Lei ay nakadama ng matinding pressure hindi tulad ng ibang tao, kaya niya itong pigilan at patayin sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng kanyang mga kamay at paa. Sa oras na ito, kapag tinitingnan si Sheng, si Chen Lei ay mas naging maingat at nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanya, alam na ang lakas ni Sheng ay talagang hindi maarok. Pagharap kay Chen Lei, mas nabigla si Sheng. Dapat alam mo na siya ang rurok ng martial ancestor. Ang pag-atake kanina ay masasabing ginamit niya ang buong lakas niya nang walang kahit kititing na natitirang kamay. Ang resulta ay hindi lamang hindi mapagkakatiwalaan. Maaari niyang saktan ang kalahati ng velas na buhok ni Chen Lei, ngunit nasaktan siya ni Chen Lei. Ang ganitong resulta ay hindi kailanman nakatagpo mula noong siya ay ipinanganak. Seryoso rin ang ekspresyon ni Sheng, at itinuring niya si Chen Lei bilang isang panghabang buhay na kaaway. Kahit na si Sheng ay nagbigay ng maraming pansin kay Chen Lei noon, ngunit ngayon ay tila hindi na masyadong seryosohin si Chen Lei. Galit na galit si Sheng, at biglang may nasusunog na Divine Horcrux na may apoy ng kaluluwa sa kanyang kamay. Sa sandaling lumabas ang Horcrux na ito, nagbago ang kulay ng langit at lupa. Ang espiritu ng templo sa itaas ng ulo ni Sheng, kahit na direktang naging kapangyarihan ng kaluluwa, lahat ay na-injected sa Horcrux na ito. At ang Divine Horcrux na ito, pagkatapos matanggap ang basbas ng Martial Spirit Temple, ang kapangyarihan nito ay sumabog ng 12-dosenang beses, na naglalabas ng nakakatakot na makapangyarihang kapangyarihan. Malinaw na nakikita ni Chen Lei na ang Divine Horcrux ay isang higanteng sibat. Sa sandaling ito, ang higanteng sibat na ito ay nagliyab ng apoy ng kaluluwa. Ang apoy ng kaluluwang ito ay tumaas ng daan-daang metro ang taas at napapaligiran ng above the sphere. At hinawakan ni Sheng ang Divine Horcrux na ito, at ang kanyang buong pagkatao ay nababalot ng isang layer ng sagradong apoy, na ginagawang parang isang nang digmaan ang kanyang buong pagkatao, na naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Hinarap ni Chen Lei si Sheng na gumamit ng Horcrux, at syempre hindi niya haharapin ang kaaway ng walang dala. Iniunat niya ang kanyang kamay at itinaas ito, at hinawakan niya ang espada ng Tianlei sa kanyang kamay. Ang Tianlei Sword Fetus ay namumukadkad din ng daan-daang milyong electric lights, at ang Thunder God Lotus Martial Soul sa likod ni Chen Lei ay bigla ding nawala, naging walang katapusang electric light, at bumuhos sa Tianlei Sword Fetus.
Sa pagpasok ng martial soul ng Thunder God Lotus, ang Tianlei Sword Tire ay mabilis na nagpaputok ng liwanag ng espada na libu-libong talampakan, at ang matibay na liwanag ng espada ay agad na pinutol ang lupa sa isang napakalalim na bitik, na may makinis na mga gilid sa magkabilang gilid ng bitik. Parang salamin. Sa sandaling ito, ang katawan ni Chenlei ay napapaligiran ng dekuryenteng ilaw, na parang ang parehong lady ay muling nabuhay. Ang kanyang momentum ay hindi mas mahina kaysa kay Nia Sheng. Sa sandaling ito, ang paggalaw na dulot ng laban ni Chenlei at Nia Sheng ay halos nabigla sa buong mundo ng pantasya. Hindi mabilang na mga martial artist ang naakit sa mga galaw nilang dalawa, at lahat sila ay lumipad, malayo, laro. Sa palasyo ng Baufo Country, ang emperador ng Baufo Kingdom at ang kanyang mga ministro, mga opisyal ng estado, mga prinsipe at iba pang opisyal ay nagtipon din sa harap ng Baojing, misensinang nanunood sa labanan sa pagitan ni Chenlei at Nia Sheng. Para sa 2 taong ito, hindi maiwasan ng lahat na humanga. Malinaw, ang pagganap ng 2 taong ito ay higit na lumampas sa inaasahan ng lahat. Sa Kabanata 886, sa totoo lang, hindi inaasahan ng Emperor ng Baufo Country at ng iba pa na magkakaroon ng ganitong malupit na lakas si Sheng Nie. Kahit na si Sheng Nie ay kilala bilang numero 1 batang henyo sa Treasure Talisman Nation, siya ay napakamapagpakumbaba. Bihira siyang mag-shot kapag weekdays. Kahit na gawin niya ito, walang sinuman ang maaaring pumipilit sa katwiran ni Nia Sheng, power out. At sa pagkakataong ito, lumapit si Sheng Nie upang palibutan si Chenlei, ngunit hindi niya inaasahan na pipilitin siya ni Chenlei na palabasan ang kanyang buong lakas, na nagbukas din ng mga mata ng lahat. Sa sandaling ito, maraming mga ministro ang nakatitig sa mansyon ni Prinsipe Nie, at lahat ay nagpakita ng inggit at inggit. Si Master Nie ay natural na makaramdam ng titig na ito, medyo mapagmataas. Kung mayroon kang isang anak na lalaki, paano mo mapapasaya? Sa Magic Sky Secret Realm, maraming iba pang martial artist ang sa wakas ay natanto kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila at ng mga nangungunang manlalaro. Nakita nila ang labanan sa pagitan ni Chenlei at Nia Sheng, at alam ng lahat na kung haharapin nila ang alinman sa kanila, hindi sila magiging magkaaway. Ang pagtatanghal sa pagitan ni Chenlei at Nia Sheng ay naging sanhi din ng mga taong ito na ganap na mapatay ang kanilang pagnanais na manalo sa pagpili sa langit. Upang maging kaaway sa mga taong tulad ni Chenlei at Nia Sheng, ang psikolohikal na presyon sa kanila ay napakalaki. Sa oras na ito, magkasamang lumaban sina Nia Sheng at Chenlei. Ang malaking sibat sa kamay ni Nia Sheng ay tinawag na sibat ng Haring Santo. Ito ay isang pinakamataas na sandata ng kaluluwa na nakuha niya mula sa mga guro ng templo. Wala itong master at ang lakas ng pag-atake nito ay tinawag na walang kapantay sa mundo. Hindi bababasa, sa mga taong nakilala ni Nia Sheng sa ngayon, talagang walang sinuman ang maaaring kumuha ng kapangyarihan ng kanyang sibat. Para naman kay Chenlei, ginamit niya ang Tianlei Sword Tire para makipagtulungan sa GLA Shenlian para isagawa ang swordsmanship sa Heaven Jumping Sword Scripture. Ang parehong enerhiya ng espada ay patayo at paalang. Ang isang maliit na liwanag ng espada ay maaaring direktang sumabog sa isang higanteng bundok. Si Chenlei at Nia Sheng, 2 kuneho pataas at pababa, parang kuryente ang kanilang body skills. Sa lugar na ito, mahigpit silang nag-away. Sa isang kisap mata, nakipaglaban sila sa libu-libong galaw. Sa lugar na ito, ang sword chi ay paalang at paalang, ang sibat na liwanag sa kalangitan. Ang lahat ng nakapalibot na nasa salat na bagay ay nawasak ng sword chi at sibat na liwanag. Wala na, naging kawalan, at maging ang walang laman ay pinaghihiwalay ng 2 puwang. Kung hindi dahil sa mahiwagang lihim na kaharian na ito, may mga mahiwagang alituntunin na nakatatak, at muling lilito ang paglilinang sa nabasag na kawalan anumang oras, ang mahiwagang sikretong ito ay maaaring basagin ng 2 tao. Sa muling pagdaan, sina Chenlei at Nia Sheng ay nagwiwisik ng isang string ng mga butil ng dugo, at pagkatapos ay humarap sa isa't isa sa malayo. Sa oras na ito, ang kaliwang braso ni Chenlei ay may malalim na sugat sa buto, ngunit pinunasan ng sibat. Kung ang isang ordinaryong malakas na tao ay hadhad ng higanting sibat na ito, ang kanyang kaluluwa ay sisabog at mamamatay sa unang lugar. Gayunpaman, ang kaluluwa ni Chenlei ay napakalakas, kahit na ito ay nabura ng sibat,
ngunit, nagdusa lamang ito ng ilang mga pinsala sa balat. At si Nia Sheng, sa kaliwang dibdib, mayroon ding sugat sa espada. Ang sugat ay lumabas na palabas. Napakasama rin, ang sugat ay mahigpit na natatakpan ng isang layer ng electric light, na pumipigil sa pagbawi ng sugat. Ang electric light na ito ay hindi isang ordinaryong electric light, ngunit ang kapangyarihan ng langit. Ang karaniwang martial artist, na tinamaan ng kapangyarihan ng makalangit na kalamidad, ay agad na maghihiwa-hiwalay, at imposibleng mabuhay. Gayunpaman, minsang nakaligtas si Nia Sheng sa pinakamalakas na kalamidad sa langit, at ang kapangyarihan ng kaluluwa laban sa makalangit na kalamidad ay tumagos. Ang isang tiyak na antas ng kaligtasan sa sakit, hindi bababasa, ay hindi babagsak sa unang lugar. Sa sandaling ito, malalim na nagkatinginan sina Chen Lei at Nia Sheng, at pareho nilang naramdaman ang lakas at kahirapan ng isa't isa. Lalo na si Nia Sheng, alam kung gaano kahanga-hanga ang potensyal ni Chen Lei na kayang labanan siya hanggang sa puntong iyon. Makatitiyak si Nia Sheng na kung talent ang pag-uusapan, ang talento ni Chen Lei ay mas mataas sa kanya, at kung maglalaban ang dalawa sa parehong antas, siya ang dapat talunin, hindi si Chen Lei. Gayunpaman, hindi bababa sa ngayon, nagsusumikap ako para sa higit na kahigitan sa ibabaw ng kaharian, pagkatapos ay dapat kong palawakin ang aking kataasan, patayin si Chen Lei, itanim ang mga binhi ng kabiguan sa kanyang puso, at putulin ang landas ni Chen Lei, nang hindi magagapi. Panipi. Nakahinga ng maluwag si Nia Shengchang, at determinado sa kanyang puso. Sa anumang kaso, si Chen Lei ay dapat talunin o mapatay man lang, at si Chen Lei ay magdaranas ng matinding dagok, at mawawala ang kanyang paniniwala sa kawalang tatag. Sa ganitong paraan lamang mapuputol ang kinabukasan ni Chen Lei, ang daan tungo sa kawalan ng talo. Naisip ito ni Nia Sheng, ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay muling lumundag, lahat ay pumapasok sa halberd ng Holy King sa parehong oras. Ang katawan ni Nia Sheng ay lumabas mula sa mga misteryosong rune at agad na sumanib sa Holy King. King's Halberd. Sa pagpapala ng misteryosong rune na ito, ang kapangyarihan ng Holy King's Halberd ay tumaas ng husto ng higit sa 10 beses, at ang nakakagulat na aura na ipinadala ay halos dumurog sa espiritu ng lahat ng malalakas na manunood sa paligid. Pagkatapos noon, umungal si Nia Sheng at naglaslas ng malakas gamit ang kanyang sibat. Sa suntok na ito, dapat napatayin si Chen Lei. Gamit ang sibat na ito, ipinakita ni Sheng Nia ang kanyang ipinagmamalaking trump card, ang lihim na pamamaraan na nakuha mula sa mga guho ng templo. Kapag ang lihim na pamamaraan na ito ay ipinakita, maaari niyang dagdagan ang kanyang sariling lakas ng higit sa 1 dosina. Masasabing kapag naisagawa na ang lihim na pamamaraang ito, haharingan at papatayin ng mga Diyos ang mga Diyos, at haharingan at papatayin ng mga Buddha ang mga Buddha. Habang pinuputol ang sibat ni Nia Sheng, nahati saglit ang walang laman, at isang walang kap-oras na gilid, direktang bumagsak sa mga kilay ni Chen Lei. Natural na naramdaman ni Chen Lei ang lakas ng suntok na ito. Masasabing ang suntok na ito ay nagpabagal sa lahat ng lakas ni Nia Sheng, halos hindi magagapi, na nagparamdam kay Chen Lei ng malalim na pakiramdam ng krisis. Pagkatapos ng lahat, si Chen Lei ay walang mamamatay kapag nakaramdam siya ng isang krisis. Si Chen Lei ay hindi nag-atubiling gamitin ang 25 beses na critical na strike rune. 25 beses ang critical strike rune, na binasbasan sa itaas ng Tianlei Sword Tire. Saglit, ang sword light ng Tianlei Sword Tire ay tumaas, at pagkatapos ay si Chen Lei ay sweep out gamit ang isang espada. Habang tumatawid ang espada ni Chen Lei, biglang sumulpat ang sword chi at dinurog ang lahat tulad ng dagat. Ang sword chi ni Ruhai ay tumama sa nakakagulat na sibat na ilaw ni Nia Sheng. Pagkaraan ng ilang sandali, ang nakakagulat na liwanag ng sibat ay nabasag ng espada chi ni Chen Lei at naging kawalan. Susunod, ang sword chi ni Ruhai, na umaalingaw-ngaw pa rin, ay tumungo patungo kay Nia Sheng nang may hindi mapigil ang momentum. Ang mukha ni Nia Sheng ay biglang naging sobrang putla at pangit. Ang sibat na ginamit niya lang, masasabing ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, ibig sabihin, gusto niyang tapusin ang trabaho sa isang laban, at gusto niyang patayin si Chen Lei sa isang iglap. Ngunit hindi ko inaasahan na sa kanyang buong pag-atake, hindi niya napatay si Chen Lei, ngunit nabali ng espada ni Chen Lei.
Bukod dito, ang espada ni Chen Lei, matapos maputol ang sibat, ay hindi nabawasan. Ang makapangyarihan, sumugod sa kanya. Ang pakiramdam ng krisis ni Nie Sheng sa kanyang puso ay tumaas na parang tsunami. Alam niya na ang espada ni Chen Lei ay may kapangyarihang magbukas ng langit, at hindi niya ito mapigilan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang espiritong kapangyarihan ng buong katawan ni Nie Sheng ay halos maubos, at wala siyang magawa para maiwasan ito. Nang lumitaw ang pag-iisip, lubusang nilunod siya ng langit na parang tsunami na parang espada. Kabanata 887 Mapanganib na lupain. Ang walang katapusang liwanag ng espada ay bumahas sa lahat dito, at ang eksena ay lubhang nakakatakot at nakakagulat. Ang mga martial artist sa paligid na nanunood ng labanan ay pawang namumutla, na may napakabangis at makapangyarihang aura ng espada. Kung sila ay kinurot ng kaunti, tiyak na ito na ang katapusan ng kamatayan. Napakalakas talaga ng swordsmanship ni Chen Lei. Matapos makita ang kapangyarihan ng swordsmanship ni Chen Lei, natakot ang lahat kay Chen Lei. Sa ilalim ng naturang espada, ang lahat ay naging abo. Sa sandaling ito, kumulo ang liwanag ng espada at nilipol ang lahat, at tumagal ito ng halos isang stick ng insenso bago nawala ang kapangyarihan nito. Nang matipon ang liwanag ng espada, nakita ng lahat na sa pinakagitnang lugar, si Nie Sheng ay napahiya, na may hindi mabilang na mga sugat sa kanyang katawan, mga tumalsik ng dugo, at mga buto sa maraming lugar, na lubhang miserable. Gayunpaman, walang sino man ang minamaliit si Nie Sheng, sa kabaligtaran, isang himala ang makaligtas sa gayong nakakatakot na liwanag ng espada. Ubu, ibinuko ni Nie Sheng ang kanyang bibig, umubo ng maraming dugo, malabo ang kanyang mga mata, at nang tumingin siya kay Chen Lei, wala nang pagmamataas. Chen Lei, hindi ko inaasahan na ganoon kakalakas. Gayunpaman, hindi pa tapos ang usaping ito, babalik ako muli. Tumingin si Nie Sheng kay Chen Lei, na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos umalis sa isang eksena, nagpalit siya ng Changhong at mabilis na umalis. Nang makita ni Chen Lei si Nie Sheng na tumatakbo palayo, hindi niya ito hinabol, dahil masasabi niyang halos pagod na siya sa mga sandaling iyon, at wala siyang ekstrang lakas para habulin si Nie Sheng. Sinulyapan ni Chen Lei ang mga taong nakapaligid sa kanya na nanunood ng labanan, at lumingon bilang isang daloy ng liwanag. Sa mga malalakas na tao sa paligid na nanunood ng labanan, karamihan sa kanila ay nagulat sa lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ngayon ni Chen Lei at Nie Sheng. Kaya naman, nang makita silang dalawa na umalis, lahat sila ay naghiwa-hiwalay. Gayunpaman, kakaunti pa rin ang mga tao, ngunit sinundan nila ang direksyon ng pag-alis ni Chen Lei. Nasa kamay ni Chen Lei ang 7 Treasure Soul Fruit. Alam na ng lahat ang tungkol dito. Bagamat si Chen Lei ay nagpakita lamang ng hindi magagapi na lakas, ang pakikipaglaban kay Nie Sheng ay tiyak na magagastos ng malaking pera. Ngayon si Chen Lei ay marahil kahit na 10 ay hindi sapat ang isa sa kapangyarihan ng labanan, ito ang pinakamahusay na oras upang patayin siya. Kaya naman, sinusunod pa rin ito ng ilang sakam na walang takot sa kamatayan. Katulad nito, bukod sa mga taong sakam na ito, mayroon ding ilang mga powerhouse sa Heng Palace, pati na rin ang isang grupo ng mga tao sa Luohao Palace. Napagtanto din nila na ito ang pinakamagandang pagkakataon para patayin si Chen Lei, at lahat sila ay nagdekorasyon sa likod ni Chen Lei. Ang kasalukuyang estado ni Chen Lei ay talagang hindi masyadong maganda. Sa pakikipaglaban kay Nie Sheng, masasabing nasa kanya na ang lahat ng kanyang baraha, ngunit hindi niya nagawang patayin si Nie Sheng. Ito ang unang pagkakataon na may nakaligtas sa ilalim ng basbas ng 25 beses na critical na strike rune, na sapat na upang patunayan na talagang kahanga-hanga ang lakas ni Sheng Nie. Gayunpaman, nagawa ni Chen Lei na gamitin ang kanyang cultivation sa ikalimang palapag ng Martial Ancestor Realm para pilitin si Nie Sheng na tumakas. Masasabing sa Treasure Talisman Kingdom, siya lang ang makakagawa nito. Sa oras na ito, ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Chen Lei ay halos maubos, at alam din niya na siya ay nasa pinakamahina na panahon ngayon, kaya umalis din siya sa larangan ng digmaan mula sa simula, naghahanap ng isang ligtas na lugar. Mayroong ilang grupo ng masasamang kaaway na sumusunod, nararamdaman din ito ni Chen Lei. Ngunit sa pagkakataong ito,
hindi niya talaga alam kung ano ang nangyari sa mga kaaway sa likod niya. Alam mo, humihina na talaga ang combat power niya ngayon. Umabot sa pinakamababang punto. Ang mga huling tao, kung sila ay nasa kanilang kapanahunan, ay natural na hindi matatakot, ngunit ngayon, si Qianlei ay talagang hindi nang ahas na palibutan siya ng mga taong ito, kung hindi, imposibleng makaalis. Lumipad si Qianlei habang naglalabas ng ilang Soul Stone, hawak ang mga ito sa kanyang kamay, hinihigop ang kapangyarihan ng Soul Stone para mabawi ang nawawalang cultivation. Gayunpaman, ang kanyang Divine at Soul Powers ay masyadong malaki sa sandaling ito, at ang ordinaryong Soul Stones ay may limitadong tulong sa pagbawi ng kanyang Divine at Soul Powers. Tanging ang mga Soul Stone na ibinagsak ng Soul Beast King ang maaaring mabilis na mapunan ang kanyang nawalang kapangyarihang kaluluwa. Gayunpaman, natagpuan lamang ni Qianlei ang isang Soul Stone na ibinagsak ng hari ng mga Soul Beast. Malinaw, ang hari ng mga kaluluwang hayop ay hindi napakadaling makilala. Sa oras na ito, maraming mga martial artist na sumunod kay Qianlei ang nakadama din ng kahinaan ni Qianlei sa sandaling ito, at lahat sila ay bumilis, nagmamadaling habulin si Qianlei, at sinamantala ang minsan sa buhay na pagkakataong ito para tuluyang atakihin si Qianlei patayin, kunin ang Soul Fruit Kibaw. Matapos bumilis, unti-unting naabutan ng mga taong ito. Totoo na si Qianlei ay nakakonsumo ng sobrang lakas ng kaluluwa sa oras na ito, at halos bumaba na, at ang kanyang bilis ay mas mabagal. Sa oras na ito, si Qianlei ay walang magandang paraan upang durugan ang kanyang body technique sa buong lakas at subukan ang kanyang makakaya na panatilihin ang kanyang distansya. Kaya lang, sa pagkakataong ito ay nagduel sila ni Nia Sheng, ang konsumo ay talagang napakahusay, kahit na ang huling kapangyarihan ng kaluluwa ay ginamit, ang bilis ay hindi pa rin tumataas ng labis. Pagkatapos ng ilang stick ng insenso, naubusan ng espiritu si Qianlei, at sa wakas ay hinabol ng 12 ng martial artist mula sa likuran, na hamarang sa landas ni Qianlei, at pinalibutan si Qianlei sa mga grupo. Qianlei, sa pagkakataong ito, nakikita ko kung saan ka pa makakatakas. Maraming martial artist ang matagumpay na tumingin kay Qianlei na napapalibutan at sinabi. Malamig na nakatingin si Qianlei. Ang mga tao sa paligid niya ay nahahati sa mahigit 12 puwersa. Sa kanila, nararamdaman niya na ang ilang puwersa ay purong dumating para sa 7 Treasure Soul Fruit, at may ilang puwersa na gusto para sa kanyang kapalaran. Naramdaman pa niya na sa grupong ito ng mga tao, kahit 3 puwersa ay may malalaking mamamatay tulad ng extinction. Soul Hunters, at gustong panatilihin siya sa mahiwagang kaharian magpakailanman. Naramdaman ni Qianlei na siya ay nasa pinakamapanganib na sitwasyon sa ngayon. Qianlei, ibigay mo ang Kibaw Soul Fruit, nangangako kaming hindi na. Dumating ang ilang puwersa lalo na para sa 7 Treasure Soul Fruit, at sinabi kay Qianlei. Ang 7 Treasure Spirit Fruit na kinain ko, sa tingin mo ba ay matagal ko nang iingatan ang 7 Treasure Spirit Fruit? Tumingin si Qianlei sa mga taong ito at sinabi, Oo naman, kinain mo na, pagkatapos, itatapon ka namin sa hurno na nagpapadalisay ng kaluluwa upang pinuhin ang diwa ng Kibaw Soul Fruit. May mga taong malupit na nagsabi, ang pagan na nagpapadalisay ng kaluluwa ay lubhang malupit. Masasabing isa itong gawa ng pagpuksa sa sangkatauhan upang ang kaluluwa ng martial artist ay pino at ginawang alchemy materials. Dati itong ipinagbabawal ng mga kabangyaman ng estado, ngunit, malinaw naman, maraming tao ang gumawa ng mga bagay na lihim, tungkol sa pagbabawal sa treasure amulets bilang wala. Mayroong ilang iba pang puwersa na malamig na tumingin kay Qianlei, ngunit nagpasya sila. Dapat nilang ganap na patayin ang espiritu ni Qianlei dito, upang hindi na siya muling mabuhay. Ako ay nag-iisa, marami sa inyo, sino ang aking sasama? Tiningnan ni Qianlei ang maraming puwersa at sinabi, hindi ka nagdudulot ng discord dito. Paano natin ito masisira? Iyan ang nangyari pagkatapos ka naming mahuli. Ngayon, kung hindi ka lalaban, maaari ka ring magdusa ng mas kaunti. Isang malakas na lalaki ang nakipagkamay sa kanya at naputol ang kadena, at agad itong ikinulong kay Qianlei. Ang chain na ito ay isang sikat na soul chain. Kapag nakalock, imposibleng makalaya at makatakas. Ito ay masasabing buhay o kamatayan sa puntong iyon, at ganap na sa awan ng iba.
Kabanata 888. Hoy! Ang Soul Lock Chain ay tumakbo sa walang laman at direktang buhol kay Chenlei, sinusubukang i-lock si Chenlei ng mahigpit. Gumalaw si Chenlei patagilid, iniiwasan ang suntok na ito, at nabigo ang pag-atake ng pag-lock ng kaluluwa. Gayunpaman, ang kadena ng kaluluwa na nabigo, sa hangin, ay biglang tumalikod, na parang ahas, at muli itong nilamon patungo kay Chenlei. Binago ni Chenlei ang kanyang katawan at nagpatuloy sa pag-iwas. Sa oras na ito, hindi nakatiis ang ibang tao sa paligid, at bumaril kay Chenlei ang ilang tao ay direktang gumamit ng extinction needle para saksakin si Chenlei. Sa oras na ito, masyadong matindi ang paggamit ni Chenlei ng soul power. Kahit na ang martial soul ng Thunder ***** Lotus ay mahirap sirain, at maaari lamang gamitin ang natitirang kapangyarihan ng kaluluwa upang sirain ang katawan upang maiwasan. Gayunpaman, kahit na si Chenlei ay napapaligiran ng maraming tao at nasa mahirap na sitwasyon, nanatili siyang kalmado, hindi nasisiraan ng bait at masyadong nalilito. Dapat mong malaman na siya ay nakaranas ng isang bagay na mas mapanganib kaysa sa dati, at ang krisis sa harap niya ay walang iba kundi ang pediatrics. Iniwasan ni Chenlei ang pagkubkob ng mga tao habang iniisip kung paano aalis sa bitag. Bukod dito, maingat siya tungkol sa kadena na nakakalok ng kaluluwa at pagkalipol ng kaluluwa sa pag-atake, at hindi siya nang ahas na gawin ito, kumuha ng isa sa dalawang Horcrux na ito. Umuungol. Nang napapalibutan na si Chenlei ng mga tao, biglang narinig ang isang malakas na dagandong, na yumanig sa buong field. Pagkatapos noon, nakita ko ang isang malaking demonyong oso, nakasakay sa isang grupo ng mga hangin ng demonyo, nagmamadali mula sa malayo, at libu-libong milya ang layo, hinampas niya ito sa hangin at inatake ang kumukubkob na si Chenlei. Sino ang nang-ahas na ay bully ang aking amo, Xiong Dalai? Kasabay ng dambuhalang palad na ito, nagkaroon din ng dagandong ng oso na yumanig sa kalangitan. Sa pagkakataong ito nang pumasok sa Magic Sky Secret Realm, nakakuha din si Xiongda ng lugar sa tulong ni Chenlei. Kaya lang, kapag nakapasok ka sa mahiwagang kaharian, magkakalat ang lahat ng random at lalabas sa iba't ibang posisyon. Nang pumasok si Xiongda sa mahiwagang kaharian, nahiwalay siya kay Chenlei. At si Xiongda ay nagkaroon ng maraming pakikipagsapalaran sa Fantasy Sky Secret Realm, at ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Hanggang ngayon, sinimulan niyang hanapin ang kinaroroonan ni Chenlei. Sa oras na ito, madali pa ring mahanap ang bakas ni Chenlei. Bukod dito, napakahusay ng paggalaw sa pagitan ni Chenlei at ni Sheng kaya nagkaroon si Xiongda ng ilang mga pahiwatig at nagmamadali sa direksyong ito. Sa huli, natagpuan ni Xiongda ang bakas ni Chenlei, ngunit nang sumugod siya, natuklasan niya na si Chenlei ay talagang napapaligiran ng lahat. Sa sobrang init ng ulo ni Xiong, hindi matitiis ang ganitong bagay, at sumugod siya roon anuman ang dami ng tao sa kabilang panig. Ang mga buto ng metacarpal ng malaking oso, pagkatapos pagsamahin ang mga buto ng langit ng Changshengling, ay mas malakas. Sa sandaling ito, isang palad ang nabaril, at ang hangin ng palad ay napakalakas, na nagiging isang higanteng kamay na tumatakip sa kalangitan, at ito ay tumawid ng ilang beses sa isang kisap ng 1,000,000 milya, na binaril sa grupo ng mga kaaway na kumukubkob Chenlei. Sa mga taong ito, may ilang mahihinang tao na direktang nakuhanan ng larawan bilang fly ash ng palad ni Xiongda. Maraming ulan ang lumipad at bumagsak sa soul card na nakasabit sa katawan ni Xiongda. Sa oras na ito, sumakay si Xiongda sa isang grupo ng mga ulap ng demonyo at mabilis na lumipad sa tabi ni Chenlei. Pagkatapos, nahulog siya at binantayan ng mahigpit si Chenlei. Nang makitang dumarating si Xiongda, nakahinga ng maluwag si Manager Chenlei at hindi gumamit ng ganoong uri ng lihim na pamamaraan ng pagsunog ng kaluluwa. Sa orihinal, si Chenlei ay napapaligiran ng lahat at nasa isang mapanganib na sitwasyon, kaya kailangan niyang makipagsapalaran at gumamit ng mga lihim na pamamaraan. Kapag ang ganitong uri ng lihim na pamamaraan ay ginamit, ito ay may malaking kapangyarihan. Bagamat hindi nito kayang patayin ang lahat ng taong kumukubkob dito, hindi magiging problema ang pagtakas mula sa mga taong ito. Gayunpaman, kapag ang lihim na pamamaraan na ito ay ginamit, ang mga sequelae ay nagiging napakaseryoso, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ay lubos na mababawasan,
na ginagawang mahirap para sa paglilinang na bumalik. Maging si Chen Lei ay ayaw gamitin ang lihim na pamamaraang ito hanggang sa sandali ng buhay at kamatayan. Sa oras na iyon, nagpasya na si Chen Lei na gamitin ang lihim na pamamaraan na ito. Sino ang mag-aakala na darating si Xiongda sa tamang oras? Sa kasong ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Chen Lei. Lumapit si Xiongda kay Chen Lei, nakipagkamay, at may binato kay Chen Lei. Guro, ito ang Soul Stone na ibinagsak ng halimaw na hari, mangyaring kunin ito ng mabilis, Master. Matapos kunin ni Chen Lei ang bagay na ibinato ni Xiongda, natuklasan niya na ito pala talaga ang Soul Stone ng Soul Beast King, at nabigla siya. Ang Soul Stone ng hari ng mga kaluluwang hayop ay masasabing napakabihirang. Hindi ko inaasahan na si Xiongda ay may ganoong piraso sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, hindi ito ang oras upang maghukay sa mga ugat ay hindi ito pinansin ni Chen Lei, at agad na hinigup ang soul power ng Soul Stone na ibinagsak ng Soul Beast King. Napakalaki at dalisay ng soul power sa Soul Beast King Soul Stone na ito, at ang lakas ng soul power na nawala kay Chen Lei ay mabilis na nakabawi. Bilasan mo at pigilan mo siya at patayin ang tandang oso na ito. Ang mga powerhouse sa paligid ni Chen Lei ay biglang nagbago ng kulay isa-isa. Alam na si Chen Lei ay hindi napapayagang makabawi, kung hindi ay sila ang mamamatay. For a time, lahat ng martial artist ay nasa buong lakas, at inatake nila si Xiongda. Umungol si Xiong, at isang malaking anino ng isang higanteng oso ang biglang lumitaw sa likuran niya. Ito ang martial spirit ni Xiongda. Ang higanteng oso na multo na ito, na nagtataglay ng pinakamataas na kapangyarihan, ay parang isang sinaunang hayop. Ibinuka ang bibig nito at umungal, at biglang ang mga patong-patong ng mga alon ng hangin ay lumundag patungo sa paligid na parang galit na galit. Ang mga patong na ito ng mga alon ng hangin, na magkakapatong sa isa't isa, ay may walang katapusang kapangyarihan, at sinisira ng mga ito ang bawat pulgada ng kawalan sa loob ng maikling panahon. Hindi mabilang na mga alon ng hangin, na tumitimbang ng bilyon-bilyong dolyar, ang tumama sa 12-dosenang mga napaliligirang martial artist, at direktang tinatangay ang mga martial artist na ito ng 10,000 metro, at tumama sa mga bundok. Nakaon. Sa sandaling ito, binuksan ng higanteng oso sa likod ni Xiongda ang kanyang mga Diyos, at tila may walang katapusang kamahalan, lalo na ang kanang paa ng oso, na napapalibutan ng walang katapusang mga panuntunan, tulad ng isang tanikala ng mga Diyos, na magkakaugnay. Nagpapalabas ng banal na liwanag. Ang kanang palad ng higanteng na oso na ito ay biglang damaykit, at agad na nahulog sa kawalan, lumitaw sa harap ng isang martial artist, sinipa ang kanyang palad, at idiniin ito patungo sa martial artist. Tumibok ang puso ng martial artist, at lumitaw ang isang napakasimpleng higanteng armor, na inukita ng mga ron na nagpapalabas ng hininga ng Great Dao, siksikan na parang mga bituin sa kalangitan, malinaw naman, ito rin ay isang napakabihirang Horcrux. Ang bahaging ito ng barrier ay mabilis na pinalaki upang masecure ang martial artist, at pagkatapos, ang palad ng higanteng espiritu ng oso sa likod ni Xiongda ay mariing idiniin sa bahaging ito ng barrier. Boom! Pagkatapos ng isang malakas na ingay, hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang bumaril sa kalangitan, at ang mahiwagang kalasag ay napunit mula sa simula. Pagkatapos, ang malaking banal na kapangyarihan ng depensa ni Peimo ay mahigpit na idiniin sa pangalang ito. Ang dibdib ng martial artist, saglit, ang martial artist na ito ay sumigaw, napunit, naging isang maliit na ulan, at umalis sa mahiwagang kaharian. Hoy! Biglang lumipad ang isang nakagugulat na bahaghari mula sa karamihan, na may nakasisilaw na banal na liwanag, at hamampas patungo kay Xiongda. Ang nakakagulat na bahaghari na ito ay napakalakas din, at direktang bumagsak sa nasa likod ni Xiongda. Isang mahabang peklat ang naiwan sa higanteng may dalang martial soul. Kabanata 889. Sa gitna ng karamihan, mayroong isang master na nakatago. Kahit na ang lakas ng mga master na ito ay hindi kasing husay ni Nia Sheng, Sixth Prince, Ice Demon, at iba pa, ang pagkakaiba ay limitado. Gayunpaman, ang master na ito, na napakalayo rin sa lungsod, ay hindi nakatiis. Hindi siya agad kumilos kay Chen Lei.
Ito ay malinaw na ang ideya ng paggamit ng mga tipaklong upang hulihin ang mga kuliglig at Oriel sa likod. Gayunpaman, hindi inaasahan ng master na ito na hindi lamang si Chenlei ang hindi kinuha ng karamihan, ngunit naghihintay din siya ng pagliligtas, at sinubukan niya ang kanyang makakaya na makuha ang Soul Stone na ibinagsak ng Soul Beast King. Sa ganitong paraan, hindi na mawalan ng hininga ang master na ito. Kapag naka-recover na si Chenlei, imposibleng madala ulit si Chenlei. Sa makatuwid, sa sandaling ito, wala nang pakialam ang master na ito na itago ang kanyang lakas, kaya gumawa siya ng hakbang, para lang patumbahin si Chenlei bago gumaling si Chenlei. Ang Panginoong ito, pagkatapos na ipakita ang kanyang buong lakas, ay labis ding nakakatakot, itinaas ang kanyang mga kamay at paa, ang kalangitan ay puno ng gintong liwanag na umaalingaw-ngaw, ang makalangit na espada ay kasing ganda ng isang dragon, na naglalabas ng napakabangis na aura, at ito ay mabangis laban sa ang oso. Naglaslas siya. Ang oso ay umungal at nakaramdam ng pananakot. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Xiongda, kahit na siya ay namatay, ay hindi kailanman magiging sanhi ng paghihirap ni Chenlei, kaya't hindi siya umatras ng kalahating hakbang at nakipaglaban ng gusto sa Panginoong ito. Sa oras na ito, si Xiongda, ay ganap na winasak ang pinong Celestial Bones, ang Celestial Bone na ito, at ang mga binti ni Xiongda ay pinagsama-sama, upang ang mga binti ni Xiongda ay may walang katapusang kapangyarihan, sa tuwing ang lahat ng kanyang mga sampal ay madaling gumuho ang walang laman, at halos ang mga transparent na heavenly sword sa ang hangin ay nagtama sa isa't isa, na naglalabas ng hindi mabilang na mga spark. At ang iba, sa pagtingin sa kanilang sariling panig, may mga napakalakas na master, isa-isa, tulad ng dugo ng manok, naglunsad sila ng iba't ibang pag-atake ng desperadong atakehin si Chenlei. Ang oso ay nabaliw, at ang higanting bear martial spirit sa likod niya ay naging mas solid, halos maging isang nilalang, hamarang kay Chenlei sa kanyang likuran, walang makakasakit sa kanya. Pagkatapos, ang One Giant Bear ay patuloy na tumapik, sunod-sunod, na may dalang pinakamataas na kapangyarihan, at marahas na inatake ang mga nakapaligid na martial artist. Naramdaman lang ng mga martial artist na ito ang malaking kapangyarihan sa mga fingerprint. Kapag nakuhanan ng larawan gamit ang mga fingerprint, ang bawat paghinga ay madyugo at pangit, halos nawawalan ng bisa ng labanan. Gayunpaman, ang mga martial artist na ito ay umatake ng buong lakas, na naglagay kay Xiongda sa ilalim ng matinding presyon. Kung tutuusin, walang mahihinang tao sa martial artist na maaari pang manatili sa magic realm. Lalo na ang cultivation ay isang master ng mga tao na maihahambing sa 6 na prinsipe, Ice Demon, at iba pa, Heavenly Sword Martial Arts, at ang kanyang itsura ay pambihira at makapangyarihan. Ang bawat pag-atake ay nagdala ng malaking halaga sa Xiongda. Pinsala na dulot ng pag-agos ng dugo ni Xiongda. Sa kasalukuyan, si Xiongda ay mayroong maraming galos sa kanyang katawan, na ang ilan ay makikitang malalim sa mga buto. Sa ilalim ng mga paa ni Xiongda, ang dugo ay natipon sa isang batis. Gayunpaman, si Xiongda ay nasa kalahating hakbang pa rin, puno ng galit, mabangis na nakatitig sa mga nakapaligid na martial artist, at nakikipaglaban sa mga taong ito ng buong lakas. Hindi man lang alam ng mga martial artist sa paligid kung bakit napakahirap ng engkwentro ng oso, parang bundok, gaano man kalakas ang atake, walang paraan para mapatamba ang oso. Sa oras na ito, unti-unting naging balisa ang mga martial artist na ito. Dapat mong malaman na ang dahilan kung bakit sila naglakas loob na gumawa ng isang walang prinsipyong pagbaril ay ganap na dahil si Chenlei ay nasa pinakamahina na estado. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang espiritong kapangyarihan na kinokonsumo ni Chenlei, ito ay lubos na nakabawi, at unti-unting naglalabas ng hininga ng kasagsagan. Kung talagang gumaling si Chenlei, gusto nilang kumilos muli kay Chenlei. Iyon ay magiging wishful thinking. Kailangan nilang mag-isip pa kung paano sila makakatakas sa mga kamay ni Chenlei. Sa ganitong antas ng atensyon, ang lahat ng mga martial artist ay hindi magdadalawang isip na gamitin ang pinakamalakas na pamamaraan para tuluyang patayin si Chenlei. Sa sandaling ito, ang presyon sa ilalim ni Xiongda ay agad na tumaas ng ilang beses. Ang mga buto sa buong katawan ni Xiongda ay nanginginig, at ang lahat ng kanyang buhok ay kinulayan ng pulang dugo.
Kahit na ganoon, nagngangalit pa rin si Xiongda para alalayan si Chen Lei. Cultivation ang pinakamalakas na martial artist. Sa kritikal na sandaling ito rin ay ganap na sumabog. Ang Sky Sword ay lumundag at naging laki ng libu-libong metro. Sa himpapawid, isang sword chi ang bumaril kaagad, na tila kayang sirain ang mundo, marahas na nilalas ang oso. Naunawaan ni Xiongda na ngayon sa pinakakritikal na sandali sa labanan, hindi siya dapat madaling mahulog. Kung mas baliw ang kaaway, mas nagkasala sila, at naabot na ni Chen Lei ang pinakamahalagang sandali, ang hari ng mga kaluluwang hayop. Ang kapangyarihan ng espiritu sa nahulog na Soul Stone ay halos ganap na hinigop ni Chen Lei. Sinabi ng cultivation na hindi lamang ito na ibalik sa tuktok nito, ngunit malapit na rin itong masira sa isa pang layer. Sa katunayan, kung ang paglilinang ni Chen Lei ay hindi para sa nalalapit na tagumpay, masasabing matagal na niya itong nagawa, at hindi na kailangang magpumilit si Xiongda. Gayunpaman, sa sandaling ang Soul Stone na ibinagsak ng Soul Beast King ay nasisipsip, ang kapangyarihan ng kaluluwa sa loob nito, na pumailan lang sa mga lukso at hangganan, lahat ay bumuhos sa katawan ni Chen Lei, mabilis na ibinalik si Chen Lei sa kanyang pinakamataas na estado. Gayunpaman, si Chen Lei, na naka-recover na sa kanyang peak state, ay hindi pa rin tumigil sa pagsipsip ng mga Soul Stone na ito. Ang kapangyarihan ng kaluluwa sa Soul Stone ay patuloy na dumaloy sa kanyang katawan, na agad na nagdagdag ng isa pang layer sa cultivation ni Chen Lei. Ito ay tiyak na ang tagumpay na ito, na tumagal ng maraming oras, ang naging dahilan upang si Xiongda ay halos makubkob hanggang sa mamatay. Umungol si Xiong, at ang kanyang kanang metacarpal bone ay nagbuga ng nakakasilaw na liwanag. Sa pagharap sa huling pag-atake ng makapangyarihang martial artist, winasak din ni Xiongda ang pagsasanib ng mga buto ng langit. Napakalakas ng sky bone na ito. Ngayon si Xiongda, kahit 1% ng kanyang lakas ay hindi magagamit, ngunit kahit na ganoon, sapat na para kay Xiongda na gamitin ang sky bone na ito upang iligtas ang kanyang buhay. Ang pattern sa celestial bone na ito ay gumaan at naging isang higanteng oso, nagpapatigas at umaatungal patungo sa langit. Pagkatapos, sinalubong ng higanteng oso ang napakalaking sky sword na naging libu-libong talampakan. Sa pamamagitan ng isang sampal ng palad, mahigpit niyang hinapit ang heavenly sword na ito. Ang heavenly sword ay pumutok na may napakalaking puting liwanag, at ang sword chi ay tumakas. Kung ang Chanhe ay nakabitin ng pabaligtad, ang walang katapusang sword energy ay gamulong, at agad na pinapatag ang ilang mga taluktok ng bundok. Maraming sword chi ang nahulog sa kaluluwa ni Xiongduo, at ang oso ay napakalaki. Ang martial soul ay pinutol, halos hindi karaniwan. Ang hininga ni Xiongda ay nalante sa isang iglap, at ang kanyang lakas ay bumaba ng husto. Sa sandaling ito, bahagyang nanginginig ang figure ni Chen Lei. Ang Soul Stone sa kanyang kamay ay agad na naging isang tumpok ng pulbus, at isang patong ng malakas na aura ang biglang lumabas mula kay Chen Lei, na nagwawalis sa lahat ng direksyon. Malayo. Si Chen Lei, sa huling sandali, sa wakas ay nakalusot, pumasok sa isa pang antas, at nakapasok sa ika-6 na antas ng Martial Ancestor Realm. At ang cultivation ni Chen Lei ay malapit nang makapasok sa ika-6 na antas ng Martial Ancestor Realm. Sa sandaling ito, tumaas ang kanyang espiritong kapangyarihan, na umaabot sa rurok ng kanyang buhay. Sa sandaling ito, itinaas ni Chen Lei ang kanyang mga mata sa langit na may mahabang dagandong, at ang Thunder God Martial Soul Lotus ay agad na lumitaw at naging isang malaking sagradong lotus, na tila nakaharang sa buong kalangitan. Direktang binalot ng malaking Martial Soul Thunder God Lotus ang lahat ng martial artist na kumugkob kay Xiongda, kabilang ang malalakas at makapangyarihan. Biglang, mula sa Thunder God Lotus Martial Soul, isang walang katapusang dami ng kulog at kidlat ang bumagsak, siksikan, at naging dagat ng kulog, nilunod ang lahat ng martial artist. Sa gitna ng mga tao, may hiyawan ng hiyawan, at pagkatapos ay tuluyang nawala ang mga hiyawan. Nang mag-condensed ang electric light, karamihan sa mga martial artist ay napatay lahat. Tanging ang malakas na tao na maihahambing sa demonyong yelo at ang 6 na prinsipe ang nagpupumilit pa ring suportahan siya. Ang ika-890 na kabanata ay nagtagpo muli. Ang martial artist na ito ay nakayanan ang isang pag-atake na kasing lakas ng kay Chen Lei,
at makikita na siya ay talagang napakahusay. Gayunpaman, sa oras na ito, sinubukan lamang ng martial artist na suportahan ito at hindi man lang makatakas. Sa oras na ito, bumagsak ang tingin ni Chen Lei sa martial artist na ito. Nakita ng martial artist ang nakamamatay na tingin ni Chen Lei, at hindi niya maiwasang mabigla. Sabi niya, "Chen Lei, isa akong disipulo ng Sword Sect. Mas mabuting bitawan mo na ako. Sa pagkakataong ito, lahat ay magbibilang. Kung kinansela ang panulat, kung hindi ay mahuhulog ka sa mahiwagang kaharian, at hinding-hindi ka pababayaan ng aking Divine Sword Sect." Panipi. Sinulyapan ni Chen Lei ang disipulong ito ng Divine Sword Sect at nang umabot siya sa ganoong punto, naglakas loob siyang pagbabantaan siya, hindi niya maiwasang ngumiti ng malamig, na may haplos ng determinasyon sa kanyang mukha. Nang makita ng disipulo ng Divine Sword Sect ang ekspresyon ni Chen Lei, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at gusto niya itong banta muli, ngunit hindi na siya binigyan ni Chen Lei ng pagkakataon. Itinaas ni Chen Lei ang kanyang palad, at ang malaking silver dragon na binago ni Jia Lei ay lumipad palabas. Sa isang kisap mata, lumipad siya sa harap ng disipulo ng Shendao Sect at direktang durog sa kanya bilang fly ash. Saglit, hindi mabilang na mga light spot ang lumipad palabas sa Shendao Sect disciple na ito at lumipad papunta sa soul card sa baywang ni Chen Lei. Ang disipulong ito ng Divine Sword Sect ay aktwal na pumatay ng higit sa 10,000. Masasabing kung hindi ito napatay ni Chen Lei, ang disipulong ito ng Divine Sword Sect ay inaasahang mapapasama sa nangungunang 10. Gayunpaman, ngayon ay pinatay ni Chen Lei, lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap ay naging mga ulap. Tumingin si Chen Lei kay Xiongda matapos patayin ang disipulo ng Divine Sword Sect. Sa sandaling ito, si Xiongda ay lubhang miserable, karamihan sa mga Huan ay natalo, at ang buong espiritu ay malapit ng gumuho. Bagamat sinasabing kahit mamatay siya sa Wantian Secret, maaari siyang mabuhay muli sa labas, ngunit ayaw pa rin ni Chen Lei na makitang mamatay si Xiongda dito. Sa kabutihang palad, sa kabila ng kasalukuyang mapanganib na kalagayan ni Xiongda, sa kanang palad ni Xiongda, ang mga buto na pinino ni Xiongda ay nagbuga ng malambot na liwanag, na nagpahinto sa buhay ni Xiongda. Ang kanyang kaluluwa ay hindi agad babagsak, at dahan daw ang magpapatatag. Alam ni Chen Lei na sa oras na ito, hanggat nakatagpo siya ng ilang mga soul stone na ibinagsak ng Soul Beast King, o nakatagpo ng isang kayamanan na lumalaban sa langit tulad ng isang bulaklak na nagpapalaki ng kaluluwa, maaaring makabawi si Xiongda. Kinuha ni Chen Lei si Xiongda sa tabi niya, at pagkatapos, pinalabas ang kanyang body technique, tumakbo ng ligaw sa buong Fantasy Secret Realm, naghahanap ng mga kayamanan na makapagpapanumbalik ng kaluluwa ng cultivation. Ngayon, pagkatapos na patayin ang mga disipulo ng Divine Sword Sect, ang bilang ng mga pagpatay ni Chen Lei ay nauna na, at hindi na kailangang partikular na patayin ang iba pang mga martial artist. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay gamitin sa huling yugto ng panahon. Natagpuan ko ang mga kayamanan ng langit at lupa upang ibalik ang kaluluwa ni Xiongda. Sa daan, sunod-sunod na pinatay ni Chen Lei ang ilang soul beast, kumuha ng ilang soul stone, at ibinigay ang mga ito kay Xiongda para sumipsip at magpino. Bagamat hindi nakatulong ang mga soul stone na ito sa pagbawi ng espiritu ni Xiongda, gamaan din ang mga ito. Lumipas ang panahon araw-araw, at sa isang kisap mata, 7 araw na ang lumipas. Sa loob ng 7 araw na ito, mas lumala ang diwa ni Xiongda. Totoong masyadong matindi ang mga pinsala ni Xiongda noong araw na iyon, maging sa kanyang kaluluwa. Ang mga makalangit na bato at buto ay nagpapalusog, ngunit mahirap pa ring pigilan ang pagbagsak ng kaluluwa. Kapag bumagsak ang espiritu ni Xiongda, natural itong magwawala sa mahiwagang kaharian at babalik sa totoong mundo. Nadama ni Chen Lei na kahit na ang espiritu ni Xiongda ay nawala sa Magic Realm sa ilalim ng sitwasyong ito, at maaaring mabuhay muli sa labas ng mundo, dapat magkaroon ng mga sumunod na pangyayari at ito ay imposibleng mangyari ng walang kaunting pinsala. Sa katunayan, ganap na tama ang hula ni Chen Lei. Bagaman ang makapangyarihang mga taong ito na pinatay ay maaaring mabuhay na muli sa labas ng mundo, ang kanilang mga espiritu ay masusugatan lahat. Kinakailangan ng paglilinang upang mapalaki ang mga ito nang hindi bababa sa 1 taon bago sila makabangon muli. Sa katunayan,
ang ganitong uri ng sequelae ay hindi lihim sa Treasure Talisman Kingdom. Kaya lang hindi naintindihan ni Chen Lei at Xiongda, na unang dumating sa Treasure Talisman Nation, ang sequelae ng Magic Sky Secret Realm. Gayunpaman, sa karanasan ni Chen Lei, natural na malaman na talagang imposibleng mapatay sa lihim na kaharian ng walang panganib. Ito ang dahilan kung bakit pinilit niyang tulungan si Xiongda na makabangon sa mahiwagang kaharian. Gayunpaman, sa Secret Realm of Magical Sky, ang mga likas na kayamanan tulad ng Kibaw Soul Fruit at Soul Flower ay mga bagay din na maaaring matagpuan ngunit hindi hinahanap. Kung gusto mong magkita, depende sa pagkakataon. Sinadya itong hanapin ni Chen-Lei, ngunit hindi kung ano ang makukuha. Kahit na ito ay isang Soul Beast King, hindi pa siya nakilala ni Chen-Lei. Dapat mong malaman na ang hari ng mga kaluluwang hayop ay napakabihirang sa wizarding mundo, kahit na ito ay maaaring higit pa sa kaluluwa bulaklak. Gayunpaman, ito ay hindi napakadaling makilala. Xiongda ay maaaring makakuha ng kaluluwa bato na ibinagsak ng hari ng Eudemons, masasabing ito na nga ang kapalaran ni Xiongda. Ngunit ngayon, mas mahirap humanap ng isa pang hari ng mga kaluluwang hayop. Gayunpaman, hinding-hindi susuko si Chen-Lei hanggang sa huling sandali, at matiyagang naghahanap pa rin. Sa araw na ito, biglang naramdaman ni Chen-Lei na may marahas na spirit power fluctuation sa harap niya, at halatang may nag-aaway. Hindi lamang iyon, ngunit naririnig din ni Chen-Lei, isa-isa, ang malalakas na dagandong na yumanig sa kalangitan, at ang mga dagandong na iyon ay napuno ng galit at kamahalan ng dakilang mundo. Ang hari ng Soul Beasts. Naririnig ang napakalaki at marilag na dagandong na halos mamangha sa mga kaluluwang hayop. Mahuhusgahan ni Chen-Lei sa unang pagkakataon na iyon ay ang dagandong ng Soul Beast King. Pagkaraan ng ilang sandali, si Chen-Lei ay napuno ng kagalakan, at sa wakas ay nakatagpo ng isa pang Soul Beast na hari. Hanggat makukuha ang Soul Stone na ibinagsak ng hari ng mga kaluluwang hayop, ang kaluluwa ng Xiongda na malapit ng gumuho ay tiyak na mababawi tulad ng dati, at ang lakas nito ay mapapabuti. Sa pag-iisip nito, hindi na nagdalawang isip pa si Chen-Lei, kinuha si Xiongda, at dirdiretsong nagmaneho patungo sa kinaroroonan ng Soul Beast King. Hindi nagtagal, lumapit si Chen-Lei sa lugar na ito at natuklasan niya ang halimaw na hari. Kaya lang, sa oras na ito, maraming makapangyarihang tao ang nagsanib puwersa para salakayin ang Soul Beast King. Tulad ng para sa mga powerhouse na ito, si Chen-Lei ay hindi estranghero sa kanila. Sila ay walang iba. Sila ay ang Six Princess, Ice Demon, Sword Demon, at Long Zun. Bilang karagdagan, ang siyam na prinsipe ay naroon din, na sumusunod sa siyam na prinsipe ay hindi mahina, ngunit sa eksena, si Nia Sheng ay hindi nakikita. Napabuntong hininga lang si Chen-Lei sa kanyang puso. Si Yuan Jialushai talaga ang talagang nakilalang muli ng Sixth Prince at ng iba pa. Sa pagkakataong ito, medyo napahiya si Chen-Lei. Masasabi niyang kinuha niya ang mga Soul Stone mula sa Sixth Prince at sa iba pa, at kinuha din niya ang Kibaw Soul Fruit. Masasabing naranasan na ito ng Sixth Prince at ng iba pang tao. Talagang ninakawan niya ang lahat ng pagkakataong dumating sa kanya. Ngayon, nakatagpo na ng 6 na prinsipe at iba pa ang hari ng mga hayop. At alang-alang kay Xiong, kailangang muling maglaro ng itim na kamay si Chen-Lei. Ito ay nagbigay kay Chen-Lei ng pakiramdam na ang lana ay nakatutok lamang sa isa. Patawarin mo ako. Gayunpaman, kahit na medyo nahihiya siya, wala pa rin kahit katiting na lamang si Chen-Lei. Inilagay niya si Xiongda sa mas ligtas na lugar, pagkatapos ay bumalik sa lugar kung saan naroon ang Soul Beast King. Itinuon niya ang kanyang atensyon, nagpa siya na gawin itong muli. Nahuhuli ng tipaklong ang cicada at nasa likuran ang oriole. Please like and subscribe Jessica Datuan Ortiz.